So yun guys, good day sa inyong lahat. Easy error para sa mga automatic washing machine. Paano ba ayusin? Panoorin nyo tong video na to at tapusin nyo para kahit paano makatulong sa inyo. Ito, easy error. So ito, binuksan ko na to. So syempre, paulit-ulit naman na tayo. Madali lang naman tanggalin tong nasa likod na to. May mga problem na easy error. Minsan, dito, nakakonekta. Door switch. O kaya naman, dito, sa level sensor. Pero ito, okay ito. Na-check na natin to. Good naman. Tapos, itong door switch nya, good naman din. Itong inlet valve nya ay good naman. Punta tayo dito sa likod nya. Na-check ko to kasi, binuksan ko na para mabilis tayo. Ayan. So, ito color coding lang naman, hindi kayo malilito. Lalo na pagkagantong brand Whirlpool. So itong makina na to, chinek ko na to. Ang nakita kong problema na ito, hindi lang pala nanggagaling doon sa taas. Dito sa door switch, tsaka dito sa may level sensor. Isa rin pala to sa problema kung bakit siya nagkakaroon ng easy error. Dahil sira na yung kanyang makina. So pakita ko sa inyo kung ano bang reading ng sira at ng buo. So ito, pakita ko sa inyo, no. Testerin natin tong makina na sira. So ito yung sira. Testerin natin. So ayan, wala tayong makuha. So pag nasa ano tayo nasa ohms, pwede natin itong ilagay sa continuity para marinig natin kung meron ba talagang reading or wala. So yan, sa pagkakataong yan, wala po siya, pati yung yellow. So ibig sabihin, sira po talaga yung makina ng washing na to. So ito yung buo. Ito yung buo. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan yung buo. Sa automatic din galing yan. Pakita ko sa inyo kung anong reading ng buo. So yellow muna, yan. Kung mapapansin nyo, 24. Tapos 24 o 24 din. So pag pinagsama mo yan, so ibig sabihin papatak yan ng 50 or 48, ganon. O 50, ayan, 51. So, ibig sabihin ito yung buo. So ngayon, sa pagkakataong ito, ikakabit natin to para malaman natin kung mawawala ba yung easy error. So ayan guys, nadikit na, nakabit na natin. Ayan. So sabi ko nga sa inyo, color coding lang yan. Blue sa blue, yellow sa yellow, red sa red. So ngayon, testingin natin siya. Saksak natin. So ayan, nakasaksak na siya, no. Testingin natin kung mawawala ba yung easy error niya. Ayun, umandar. Kanina, walang andar yan. Maandar siya. Tapos, hindi ko siya kinabit dun mismo sa ilalim kasi para mabilis tayo. Tapos, tignan natin kung mag-error siya. Ayan, guys. So, wala na siyang error. Tapos, nag-feel na siya ng tubig. May vibration to. So, yun lang. Sana nakatulong ako sa inyo kahit paano may natutunan kayo. Maraming salamat at huwag niyong kalimutan mag-share, like, follow.